Hi guys, so sa video po nito is meron pong isang pastor. ah, Dati siyang pastor ng Jehovah's Witness. Ngayon po ay isa ng Katoliko. So sabi po niya dito, meron siyang 7 verses na iniiwasan kung sakasakaling itanong ng mga miyembro niya. So pakinggan natin kung anong mga verses na ito. Gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid ang 7 talata na aking iniiwasan noon. So, mas maganda malaman ninyo ano itong mga verses sa Biblia na aking iniiwasan. 7 verses. Marami pero gusto lang ako magbahagi ng 7 verses. So, umpisahan natin sa number 7, pabalik tayo sa number 1. Ang number 7 po, brothers and sisters, number 7 ho, brothers and sisters, na aking in-avoid when I was a pastor is, pinaka number 7 is 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Kasi ang nakasulat dyan, sabi ni Paul, na even though you have many fathers, you Corinthians Christian, but for you, you have only one Father. Me, I am your Father because of the gospel of Jesus, by virtue of the gospel of Jesus. So, during the time I was a pastor, ina-avoid ko ito mga kapatid kasi mapatunayan na pwede palang tawagin na Father ang ating mga pari na silang nagtuturo sa Ebanghelyo. Ayon sa nakasulat sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Mahirapan ako kung ipabasa ko ito sa mga members. Sabi ni Paul, I am your father for the sake of the gospel, by virtue of the gospel. So, para sa akin, para hindi magka-problema, ina-avoid ko na lang, brothers and sisters. Ang number 6, gusto kong ibahagi is Luke chapter 1 verse 48. Na sabi ni Mama Mary, from now on, all generation will call me blessed. So, parang nahirapan ako niyan kasi sa totoo lang, ako at ang aking mga members sa aking born again congregation, never kami tumawag kay Mama Mary na blessed. Tulad sa ginawa ng Katoliko na blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kaya para safe, hindi magkagulo, ina-avoid, iniiwasan. Yun ang number 6. Ang number 5 is Malakay chapter 2 verse 7. Sabi ng Malakay chapter 2 verse 7, for the priest's lips preserve knowledge and instruction. People should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God. Lalabas, brothers and sisters, na kailangan pala tayong magkonsulta sa pare. Ngayon, sinisiraan ko ang mga pare na hindi sila talaga ang sugo ng Diyos. Ako ang sugo ng Diyos. Ngayon, malinaw sa sinasabi sa Malakay chapter 2 verse 7, for the priest's lips preserve knowledge and instruction. People should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God. So, iniiwasan ko yan para safety. Kasi pag mabasa yon sa mga members, din baka magkaroon ng quiz ang kanilang isip. At may posibilidad na sasaliksikin nila ang mga katotohanan sa simbahang Katoliko. So, yun ang pang-5. Ang pang-4, mga kapatid, na gusto kong i-share is Mark chapter 1 verse 44. Sabi ng Mark chapter 1 verse 44, sabi ni Jesus sa kitungin, do not tell anyone, but go directly to the priest and perform what the laws of Moses prescribed. Yung pastor pa ako mga kapatid, naisip ko, bakit sinugo ni Jesus ang kitungin papunta sa pare? Na ang aming doktrina, hindi na kayo dadaan kanino man. Diretso na tayo kay Jesus. Ngayon, andyan na si Jesus. Utusan mo pa ang kitungin magpunta sa pare. Doon ako nagkagulo when I was a pastor, yung nagpalalim ako sa saliksik, sa meditate on that, no? Thinking thousands of time
Why Jesus? Our doctrinal position, no need to go to anyone, but go directly to Jesus. Bakit si Jesus dito, inutusan niya ang kitungin? Parang nagtanong ako noon when I was a pastor. Yun ang pinaka number 4, Mark 1:44. Ang number 3, brothers and sisters, is John chapter 6 verse 50 to 56. Ang nakasulat yan sa 53 to 56, yung sinabi na, "For my flesh is a true food and my blood is a true drink. He who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up in the last days." It seems na lalabas na totoo pala ang pinaniwalaan sa Katoliko na ang tinapay at ang dugo, yung naalay na sa Diyos, ito ay binalik sa ating Diyos Ama na katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. During the consecration, the bread and wine becomes the body and blood of our Lord Jesus Christ. Kasi mahirap i-explain, parang lulusot na it justifies the Eucharist, the sacrament, no, of the Eucharist, the third, no, sacrament to nourish our Christian faith, brothers and sisters. Ina-avoid ko yun when I was a pastor. Mahirapan ako magpaliwanag niyan. Kasi sa amin, simbolo lang eh. This bread is a symbol of Christ's body. The blood is a symbol. The wine is just a symbol. And here come, sabi ni Jesus, "For my body is a true food and my blood is a true drink. He who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up in the last days." It justifies the truth of the Eucharist, that in that Eucharistic celebration, we partake the true body and blood of our Lord Jesus Christ. Yun ang number 3, brothers and sisters, na ina-avoid namin. Ang number 2, na mas lalong ina-avoid ko noon, yung كيفية حجز رحلة على تاكسي اف. ابحث على تاكسي اف داخل المتجر. قم بتثبيت التطبيق. انقر على تطبيق تاكسي اف ثم اكتب رقم الهاتف الخاص بك. اضغط على طلب رمز. سوف يتم إرسال رمز التحقق. أدخل رمز التحقق الخاص بك. أضف 1 King chapter 6 verse 23 to 32. Kasi mabasa man dyan, brothers and sisters, na ang temple ni Solomon punong-puno sa mga holy images. Kaya mag-isip ka, sabi ng Exodus chapter 20 verse 1 to 4, bawal ang mga larawan. Bakit dito sa templo na ipinagawa ng Diyos kay King Solomon, ang kanyang templo ay puno-puno ng mga larawan? Tulad sa background natin sa Quiapo Church, di ba? Yung nasa background natin. Bakit punong-puno ng mga larawan? Kung talagang absolutely bawal ang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4, bakit anong nangyari dito sa Exodus chapter 6 verse 23 to 32? Bakit sa 1 King chapter 6 verse 23 to 32? Bakit ito pinayagan sa Panginoon kung absolute talaga na bawal ang mga images sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4? Bakit dito sa 1 King chapter 6 verse 23 to 32, punong-puno ng mga holy images ang templo ng ating Panginoong Diyos? Kaya nga doon ako, mahirapan ako mag-explain kung mayroong members mo sabi, bakit dito, pastor? Sabi mo nga, tinuro mo na bawal talaga ang larawan. Na-experience ko yun noon when I was a pastor. Bakit dito sa templo ni Solomon, pinahintulutan ng Diyos, ang dami pa ng mga larawan? Palusot-lusot ako, palusot-lusot. Marami akong palusot-lusot, pero ang membro, nagtaka na talaga. Parang hindi consistent ito si pastor ba? Yun ang pinaka number 2 na iniawasan namin. Ang pinaka number 1 na babanggain na talaga ang Exodus chapter 20 verse 1 to 4 is Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Nasabi ng Panginoon kay Moses, sabi niya, magawa ka ng cherubim on the top of the Ark of the Covenant, na ang kanilang mga pakpak ay nagharap sa isa't isa. At doon ako sa gitna nila doon ako, I will be there, and I will teach all the laws, magturo sa mga utos sa aking bayang Israel. So doon ko nakita, yung pastor pa ako noon, kasi alam ko naman na basta ipamemorize mo lang sa mga verse, sa mga membro mo, ang mga verse na paborito
Ephesians chapter 2 verse 8, ang paboritong verse, mga ganyan, ipamemorize mo na sa kanila, memorize na, okay na. So dito ngayon, ang mga verses na parang makasira sa aral na aming itinuturo, hindi na lang namin, brothers and sisters, ibinigay. Para safe, brothers and sisters, kaya iniiwasan yon sa mga kapatid nating hindi Katoliko. Kasi pagbasahin ng Exodus chapter 25 verse 18 to 22, mapatunayan man na mayroong mga larawan na inuutos ng Panginoon na ipagawa kay Moises. Ano man na ngayon ang mangyari sa Exodus chapter 20? Kasi pinalabas ko noon as a pastor na bawal talaga lahat na larawan. Ngayon mayroon parang larawan sa Exodus 25 verse 18 to 25. Doon mga kapatid, para sa akin ngayong pagbabahagi sa inyo, tandaan niyo ito, i-memorize niyo ito. Itong mga iniiwasan namin noon, yung hindi pa ako Katoliko, yun ang i-memorize natin. Ang 6 na mga verses, number 1, ang 7 verses, number 7,